Ang gagawin natin ngayon kung paano gumawa ng ruta dito sa ating ICTIS na A-Globe G2. Una-una, pinutin mo tong planning mode, route, new. Pagkatapos, dito sa screen, i-drag mo lang tong mouse mo, click, and push. Then, pangalawang waypoints, push. Then, pangatlo, then, pang-apat. Pagkatapos nyan, right click mo para ma-end route mo. Right click. Okay? Then, end route. And, pag mayroon ka mga existing routes na gusto mong gamitin para sa reference mo, pindutin mo tong show routes. Tapos, mamili ka kung ano yung ruta na susundan mo para madali mo lang magawa yung ruta na gagawin mo. Halimbawa, itong direct engine, pinutin mo lang, i-take mo lang, lalabas na yan doon sa loob. Kung wala naman, ito lang ang gamitin mo, new, route new. Tapos, save mo na pagkatapos mong gagawin. Dito sa pinakadulo, hanapin mo tong time zone. Kasi ito yung pinaka-importante para ito yung mag-calculate ng ETA mo doon sa pupuntahan mo. Kung dito sa China, dahil is matatayo dito, lagay mo is 8. Lagay mo yan 8 yan lahat. Kung sa Indonesia, lagay mo na 7. Yan. Tapos yan. Kasi dito sa China, 8 din naman kami sa arrival, tapos 8 din yung sa departure. Kaya 8 ang laging nalagay ko dyan. Tapos save, tapos check route. I-check mo para malalaman mo kung ano yung mga dapat mong tingnan dito sa baba. Ito mga danger na yan. Bakit danger yan? Tapos i-check mo siya kung ano mayroon dyan. Pag wala naman, i-save mo na. Ayan, close. Pagkatapos, ito, i-check mo yung mga waypoints dito para paano mag-order ng chart mo dito sa ruta na ginagawa mo. Halimbawa, i-load ko tong yan, Ningbo Shushan. Yan. Ngayon, kukunin ko tong birth position. Kasi yan ang gamitin natin doon sa pag-order ng chart. 9 degrees 5, 6, 7, 1, 2 degrees. Tapos birthday ng arrival. Orderin na natin yung chart na ginawa natin. Buksan mo tong Myra. Kasi ito yung provider natin, Myra Ship. Ito yung magbibigay ng chart. Tapos pindutin itong voyage plan dashboard. Tapos pindot ka ng new. Kung wala namang, ito yung mga existing ng mga passage plan mo na ginagamit mo dati. Kung wala naman dito, kasi bagong ruta nga tayo, pindutin mo itong new. Kung meron naman, pindutin mo, mamili ka lang dyan, tapos pindutin mo reuse. Itong ginagawa natin ngayon, bago talaga to, kaya pipindutin ko new. Gawa tayo ng bago. Tapos ito ngayon, lagay mo itong ID number kung ano tayo doon.
ano, lagay ko na lang na Ningbo to Sushan, kasi doon ang puntahan namin, Sushan. Tapos itong Buwis 90, lagay ko na lang 32 South. Tapos yan, port ko departure Ningbo. Mamimili ka lang dyan kung saang Ningbo ka. Ito lang ang gamitin ko. Tapos mili ka din ng terminal. Yan. Kahit ano lang ilagay mo dito. Ay importante naman kasi dito itong berth position. Dito kasi pang ano lang to, panglagay mo para masisend mo. Kasi hindi pwedeng i-blank ko to eh. Kaya mamili ka lang dyan kung saan mo gusto mamili. Port of destination, Sushan. Pumili ka lang din dyan kung saan mo gusto. Tapos dito pili ka lang din dyan. Tapos ito yung pinaka-importante, kaya kinuha mo yung position doon sa ginawa mo doon sa ICDIS, sa passage plan mo, kasi ito yung exactly na ibibigay sa iyo na chart mo birth to birth. Kaya ilagay mo yung position 29 7810 121 50 3430. Tapos birthday, i-take mo din yan doon sa arrival mo, 30 next. Dito ilagay mo lang kung yung estimated na drop nyo. Ako ilalagay ko yung maximum. Tapos airdrop mo gawan mo lang daan ng 42. Tapos berthing UKC mo 0.5. Confined waters lagay mo lang 14. Coastal 14. Tapos open sea lagay mo lang din ng 45. Vertical clearance 42. Tapos next mo na. Tapos dito, lagi itong one time voyage plan. Huwag mo nang baguhin yan. Tapos next. Tapos dito, magsisit ka ng estimated time of departure mo sa Ningbo. Kaya i-refer ka doon sa time schedule nyo. Sa Ningbo, ang departure is Pitsanibi daw. December. Tapos ang oras 04:30, lagay mo lang din 04:30. Tapos river speed lagay mo lang na ng 10 yung plan mo. Tapos si passage plan mo lagay mo lang ng 12. Mas mababa, mas okay para mayroon kang gap para dito sa estimated time of arrival. Kasi pag once na mag-overlap ka dito sa time of arrival mo, maglalagay kasi niyan plan already exceed, kaya gagawa ka na naman ulit. Kaya ilalagay ko lang yung minimum speed ko sa sea para mas matagal ako darating. Pagkatapos niyan, next mo na. Tapos antayin mo lang siya magbasa. Tapos ngayon, next ulit. Tapos dito, i-tick mo tong I confirm entered voice data. Tapos send request. Tapos pindutin mo dito
Wala ka na pipindutin ito, antayin mo lang yung, kasi ang sabi niya dito, Buwis Plan Ningbo to Sell was sent successfully. Please wait for Buwis Plan proposal from Chartpool. Antayin mo yung reply niya. Kasi itong na nakikita mo ditong export, ito yung natatanggap ko na update from this day. Kaya pindutin ko yung export na yan. Tapos ngayon, save ko na yan. Export. Sa D28, 28 ngayon eh. Okay. Cumulative, okay. Kung ano yung proposal niya dun sa updates mo, kung cumulative o kaya single date, huwag mo nang baguhin. Ano mo na lang. Nagbabasa pa siya. Okay. Tapos antayin na natin yung reply. Dito sa Myra Ship natin, nakikita mo dito sa dashboard, mayroon nakalagay dito, New Voyage Plan. Kung pipindot ka ng new, dito mag-a-appear yung ginagawa mo. Tapos ito namang Active Voyage Plan, ito yung galing dito sa Pending Voyage Plan, na pag pinindot mo siya, dito sa taas, mayroon nakalagay Activate. Once na-activate mo siya ngayon, papasok dito yung passage plan mo na active voyage plan, magiging active voyage plan na siya. Ito yung current voyage plan na ginagamit mo sa araw na to na ruta mo papunta dun sa destination mo. Araw-araw makakatanggap na ka ng updates dahil dito sa active voyage plan na to. Kung ano lang yung pinasok mo dito, yun lang yung updates mo sa ruta na yan. Kaya kung napapansin mo dito sa inbox natin, may nakalagay na active voyage plan is exceed. Ang ibig sabihin nito, doon sa paggawa mo ng passage plan, ang ETA mo ay nilagay mo 27. Na-delay kayo ng 2 araw kasi 29 pa yung dating namin. Kaya ang nilagay niya, active voyage plan is exceed. Hayaan mo lang. Kasi makaka-receive ka din naman ng updates mo. Kaya kanina sinabi ko na maglagay ka ng low speed para may allowance ka sa ETA mo. Sa halip na darating ka ng 28, darating ka ng 20. Ito kasi ginawa ko to, kasi ang present ETA kasi namin 25. Ngayon naglagay ako ng low speed. Ang ETA namin is 28, is na-delay pa kami. Kaya nagiging 29. Kaya ano nga din to, nagiging active voice plan is exceed. Hayaan mo lang kasi makaka-receive ka din naman lang ng updates mo. Tapos ito na yung reply sa ginagawa namin na Ningbo to Susan. Ito yung nakalagay niya, oh. You receive your passage proposal for voyage plan Ningbo to Susan. Please check and approve. I-check mo lang. Yan. Tapos dito, i-tick mo tong, i-check mo yung box na I approve the voyage plan proposal from Chartpool. Yan. Tapos, send pending order. Yes. Tapos ito ngayon, latest uploaded media state week 27. Ibig sabihin nito, kung ano yung pinaka-latest na base media yung dinownload mo dito. Ang pinaka-latest ko ay week 27, kaya sinelect ko week 27. Kung mayroon pang mas maaga dyan, i-take mo lang dito, mamili ka kung week 28 ba, week 29 ba yung latest media na dinownload mo dito sa Myra mo. Ay sa akin naman ay week 27, kaya week 27 yung ilalagay ko. Tapos, send now muna. Kailangan ito kung ano yung tama talaga kasi dito magsisimula yung updates mo pag binigyan ka ng chart. Di ka pwedeng magkamali dyan. Send now. Okay. Tapos antayin mo yung reply ng Myra. Tagal pa naman. Patay mo.
ito na yung reply sa voice plan natin ginawa natin na Ningbo to Shushan. Confirm mo lang. Ang sabi na dito, your voice plan Ningbo to Shushan has been acknowledged. Confirm. You have received a new data delivery. Export mo na yung data. Shushan Ningbo. Okay, export. Ilagay mo lang dito sa initial passage plan Ningbo to Shushan. Ilagay mo sa folder na yun. Export. Export. Cumulative. Kung ano yung proposal nila dito, huwag mo nang baguhin. Okay. Okay. Ngayon, balikan mo yung inbox. You'll receive a voice planning to Shushan. Issue mo lang. Tapos, hayaan mo na siya. Ito yung ano niya. Oh. Itong green. Ito yung proposal niya. Tapos, hide mo na. Puntahan mo yung folder na yon. Initial Ningbo to Shushan. Ito yung cumulative na to. Cumulative ito, asa cumulative na ito naka-folder. Ito yung ENC permits mo. Pero bago natin yung i-download na yan, unahin lang muna natin tong proposal voice plan nila. Ito initial routes ito. Copy mo yan. Pasok mo dun sa USB stick mo. Burahin yung kung ano mang luma doon na nakasave. Pasok mo. Paste. Tapos punta tayo sa Ekdis. Pasok mo sa Ekdis. Puntahan mo tong integrator. File manager. Punta ka ng routes. Browse. Choose 32 South Initial RTC. Itong arrow na to, pindutin mo para pupunta sa dito sa loob sa routes. Yes. Yes. Yun, ayaw mo siya magbasa. Then, punta ka ng exit na. Navigation mode. Planning. Load. Puntahan mo yung 32 South RTC. Ito. Itong 32 South Initial 1. Kasi itong initial to, ito yung luma eh. Nakaraan eh. Ito yung bago yung 32. Yan. Tapos, okay. Yan. Ito yung Ningbo to okay. Ito yung Ningbo to Shushan na proposal nila. Diba? Ngayon,
ipapasok mo yung sayo na ginawa mo sa ikdis. Bali, gagawin mo, pindutin mo tong show routes. Itong Ningbo Shusan right up. Yan. Tapos close mo na. Tapos yun, i-compare mo. Yun. Yan. So, i-drag mo siya ngayon. Drag. Yan. Itong mga hindi na kailangan, ito, delete mo na. Mari, baybayin mo lang yung ginawa mo sa ikdis mo, yung ruta mo talaga. Yung mga hindi kailangan, delete mo na. Kasi binibigyan ka niya ng ibang destinasyon, ibang ruta kung saan dadaan. Yung proposal niya saka sayo, malayo masyado, hindi kayo makatugma, kaya ibigay mo yung sayo. Yung sa proposal dito dumaan sa baba, ang sayo gusto mo dumaan sa taas, kaya doon tayo sa taas dadaan. Yun, rest na kayo. Suppose save. Close. Punta ka ng integrator. File manager. Routes. Browse. Choose. I-delete mo to. Itong proposal nila nakaraan, yung pinasok natin, ito yung proposal nila, i-delete mo. Tapos ipasok mo yung ginawa mo na yung gusto mong ipadala sa kanila, yung ruta mo talaga sa ikdis mo. Puntahan mo yung 32. Ito 32. Tapos pindutin mo yung arrow papunta sa USB mo. Tapos convert mo into RTZ. Ito RTZ, kasi RTZ yung format ng Myra. Yes. Ayaw mo lang
exit. Bunutin ang USB. Ito tayo mas mahirap. Ito yung Myra. Diba itong ano yun, yung ginawa natin, Ningbo to Shushan voyage plan. Napunta na siya sa pending kasi tapos na siyang nagbigay ng ENC permit dito sa ginagawa mo na new passage plan. Pagkatapos kasi ng new passage plan, pag nabigyan ka na ng ENC permit, pupunta siya dito sa pending voyage plan. Mali man yung proposal passage plan na binigay niya kumpara dun sa ICDIS mo. Kaya gagawin mo ngayon, magsisend ka ng modified voyage plan na katugma doon sa ginagawa mo doon sa ICDIS. Kaya pindutin mo siya, open, pindutin tong send modified route. Tapos ngayon, naghahanap siya kung saan format mo siya sinisave. Doon man doon sa USB ko na save yun. Kaya, i-take mo yung USB, pindutin mo tong ginawa mo na files, tapos open mo na. Tapos, yes. Yun, napadala na yun. Maya-maya, magre-reply na yun. Katulad ng ginawa mo doon sa ICDIS mo at bibigyan ka din ng chart treatment exactly sa ginagawa mo doon sa ICDIS mo. So ito na yung reply ng Myra doon sa passage plan mo ng Ningbo to Shushan. Ito yung permits. Itong cumulative na to, isang format na to, saka itong naka-folder. Kopyahin mo tong dalawa. Copy. Lagay mo doon sa USB stick mo. Paste. Tayo mo na siya matapos mag-loading. Kailangan walang ibang folder dyan nakasave sa USB mo. Kasi hindi babasahin ng ICDIS pag may ibang folder na hindi naman permits.
close mo na yan. Close. Natin na yung tayo sa keep this natin. Ngayon, iloload na natin yung permits dito sa kickdisk natin. Punta ka ng chart loader. Puntahan mo muna yung reports, tapos puntahan mo yung basis plan mo ng Ningbo to Shoshan. Yan. Ayun, makikita mo dito na mayroong not up to date, dalawa. Kasi itong dalawa na to, ito yung wala kang chart. Itong 16, meron na ako kasi gumawa naman ako ng basis plan kasi ng Lancia Bank to Ningbo. Kaya mayroon na akong mga chart papunta doon sa Ningbo. Ang wala ako nung sa Shoshan mismo. Ito yung dalawa. Kaya ngayon, iloload ko yun para itong not up to date na dalawa na to mawawala. So, puntahan mo yung install, scan drives, continue, okay. Wala ka nang ibang gagawin dito kasi automatic na yan natitik yung mga check dyan. Kaya okay ka na diretso. Ngayon, maglo-load siya. Hayaan mo na siya ma-load hanggang matapos. Tapos niyan, buksan mo yung report. Yung chart na yon, magiging ano na yon, up to date na lahat yon.